Nginat-ngat nga po ng mga aso itong ginawa namin ni Buyok na DIY pakainan para sa kanilang mga mare at talaga namang ubos na ubos nga po ang laman. Nagpakain na nga rin po kami ng mga aso sa malaking pulo mga mare at pare at pagkatapos ay pinaliguan na nga rin po niya yung mga aso na maaamo at yung mga aso na lumalapit lamang po sa kanya. Sumalok na nga rin po kami ni Buyok ng Skylab mga mare dahil alam nyo naman na ilang linggo na nga ho namin itong hindi nasasalok at nakahuli nga po kami ng isang malaking tilapia at nakakatuwa nga dahil bang tataba na nga po ng mga kanduli. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga po ng buhay namin ni Buyok dito sa isla. At ngayong araw nga pala mga mare ay may dumating na naman nga pong isang sakong dog food na padala ng isa nating followers. Tinanghali nga po kami ng pagpalaot ni Buyok dyan mga mare dahil tinanghali nga po ako ng gising. Nakakatuwa nga dahil kasamahan nga po namin ngayon si Blacky at si Oranggi at marunong nang hapon sumakay ng bangka itong si Blacky. Kanina nga ho nung dumaan kami sa silungan ng mga aso ay tinatahulan na nga ho nila kami at akala siguro nila dun muna kami duduon. Sasalok nga po muna kami ng aking Buyok ng Skylab ngayon mga mare bago nga po kami magpakain at alam nyo naman na ilang linggo na nga po namin itong hindi napupuntahan at nasasalok. Napakahina po kasi ngayon ang panguhuli sa Skylab mga mare at pare kaya naman si Buyok ngayon nag-aayos na nga ng aming karpahan at baka mamay makaswerte nga kami doon. Puro kanduli nga po ang huli ng Skylab namin ngayon mga mare pero ang nakakatuwa nga po bang tataba nga po ng huli naming kanduli ngayon hindi katulad nung nakakaraan na talaga namang parang mga nakakahit-hit at bang papaya. May mangilan-ngilan na huli nga rin ho kaming tilapia kaso nga lang bang papayat nga ho at isa nga lang ho ang napili ng aking Buyok na medyo malaki-laki at mataba-taba. Yung mga huli naman ho naming mga payat na tilapia at kanduli mga mare at pare itinatapon na nga lang ulit niya sa dagat para nga daw ho magsitaba pa. Nandito pa lamang po kami sa aming Skylab mga mare inayos na nga ho ni Buyok ang kanilang pagkain para hindi na nga daw ho mag-akyatan sa bangka. Nakikita pala nila kami doon sa laot mga mare kaya naman dito nga ho sila nag-uumpukan sa may puno ng akasya at grabe kahit bang layo nga ho namin naririnig nga ho namin ng kanilang tahulan. Kilalang kilala na talaga kami ng mga aso lalo na nga po ang aking Buyok kaya naman pag pumupunta nga po kami doon mga mare umaamo na nga po sila sa amin. Kilala na po talaga nila ang kanilang amo at ang nagpapakain nga sa kanila kaya naman hindi nga po nila kinakagat si Buyok. Kahit nga po mga hayop lamang sila ay may mga isip nga rin po at talaga namang nakakakilala. Bandami na naman nga pong aso ngayon mga mare at yung iba nga po dyan ay wala pa tapos minsan nagugulat na nga lang po kami ni Buyok na may isa, dalawang aso nga po na nadagdag. Sana naman mga mare at pare wala na nga po magtapon ng mga aso dito dahil baka mamaya hindi na nga po namin kayanin ang pagpapakain sa kanila. Di bali sana kung palagi nga pong may nagpapadala na dog food ng mga followers natin kung minsan naman po ay wala. Pero kung wala naman po nagpapadala ng mga followers natin ng dog food mga mare kung ano nga po yung kinakain naming bigas yun po yung sinasaing ni Buyok para sa kanila. Napakahina nga rin po ng panguhuli ngayon sa Skylab mga mare kaya naman por favor wag na nga po kayo magtapon dito. Diyos ko day. Hindi naman po natin masisisi yung mga tao na nagtatapon ng mga aso dito dahil sigurado nga po na may kanya-kanya nga po silang dahilan kaya po nila nagagawa yun. Pero kagaya nga po ng palagi naming sinasabi ni Buyok mga mare at pare maging responsable naman po sana tayo sa pag-aalaga ng ating mga alagang aso. Kasi nga po hindi lang po sila basta aso lamang dahil may mga isip po yan. Nakaplano po talaga na paliguan nga po ni Buyok ang mga aso ngayong araw dahil kanina nga po nung pumalaot kami medyo mainit-init na nga po ang panahon pero ngayon po bigla nga pong umulan. Pero sabi ko nga po sa aking Buyok mga mare ay patilain lamang po ang ulan pagkatapos paliguan na nga po ang mga aso dahil sobrang babaho na po talaga nila at napakadudumi na nga po ng kanilang mga balahibo. Napakatagal na panahon na po kasi nung huli kami nagpaligo ng mga aso dito sa pulong malaki mga mare doon pa ngayon sa kabilang part nitong pulo. Naaalala ko nga po yung mga aso doon sa kabilang pulo mga mare pagkatapos nga po namin silang pakainin at paliguan ay mga natutulog dahil siguro ginawa sa kanilang mga katawan. Ang una nga pong pinaliguan ni Buyok mga mare ay si Pong or si Ponggok at pagkatapos nga po ay si Maba or Mabaho dahil siya nga po yung pinakamabaho sa lahat ng mga aso dito. Diyos ko day. Tapos ang sumunod naman po ay itong si Black Eye dahil parang may black eye nga ho ang kanyang mata pero napakabait po niya at hindi nagliligalig pagpapaligo. Ang sumunod naman ho niyang pinaliguan ay itong si Whitehead. Ang akala nga namin ni Buyok ay maligalig pero nung binuhat na nga ho niya mga mare at pinaliguan ay napagkakabait pala. Hindi po kasi siya nagpupumiglas mga mare at parang sanay na sanay nga ho siyang magpapaligo sa dati niyang amo. May ilan nga rin hong mga aso na dumudumi nga ho sa kanilang higaan mga mare kaya naman yan at pinagdadampot na nga ho ng aking Buyok. Sabi ko nga ho sa aking Buyok ang isunod nga hong paliguan ay si Nguso kaso nga lang parang ayaw nga po magpapaligo kay Buyok at talaga namang iwas na iwas. Kung mapapansin nyo nga itong isang aso na nasa tapat nga ni Buyok ay talaga namang iwas na iwas ng pagtingin kay Buyok at parang ayaw nga po magpapaligo. Diyos ko day. Wala na nga pong gustong magpapaligo kay Buyok mga mare kaya naman ayan at nagdesisyon na nga rin ho kaming umuwi. Naiwan nga ho doon sa pulo si Blacky mga mare dahil nung tinatawag nga ho namin ayaw nga ho
hong lumapit sa amin.